So maligayang panonood pong muli. Welcome po sa ating panibagong tutorial. So isang overview lang po ito kasi masyadong mahaba yung pagka PLC yung usapan. At least for now po ay meron tayong overview ano ba yung function ng isang PLC. So ngayon ito ay isang Mitsubishi at ang kanyang model ay FX1N and 40MT. So transistor type po yung kanyang mga switching. Meron ding relay type nito o mechanical dry contact yung kanyang switching. So sa ating basic function dito, yan. Pagka press natin dito sa ating input signal, so yan, gagana agad yung ating LED strip. Yan po yung kanyang condition. Tapos after 3 seconds, saka po gagana yung ating bumbilya. Yung purpose po nitong SSR, para since ito ay 24 volts na mga input natin dito sa ating transistor, pero yung supply natin dito is yan, 220 volts po yan, supply ng ating PLC unit. Pero sa ating mga switching, mga signal, ito po gumamit tayo ng 24 volts. Meron din tayong 12 volts dito, yan naman ay ginamit natin supply dito sa ating LED strip kasi ito ay 12 volts. Tapos ito, 220 volts to. Yan, isa din yung purpose ng ating SSR kasi yan, 24 volts yung ating input ng ating mga SSR na galing sa signal ng ating PLC. Tapos ida-drive niya yung mga higher or iba't ibang voltage range na nagre-range naman to ng 12 to 220 volts DC. So DC tong isang SSR output na to. Tapos yung isa naman is 24 to 380 volts AC. So kaya ito yung nagko-control ng ating 220 volts na bumbilya. Tapos itong DC naman na SSR, siya naman nagko-control dito sa ating 12 volts na LED strip. So pinag-program po ito gamit yung ating computers. Doon po tayo gagawa ng mga ladder diagram. So marami tayong mga ladder diagram sa ating mga posted o uploaded na videos. So sundan nyo lang po yun. Yun po yung ilalagay nyo sa inyong halimbawa sa inyong program kung ano yung diagram na inyong gagawin at i-upload nyo dito. So gagawa rin tayo ng separate video na para lang sa ating basic programming. So ito yung kukunik natin sa ating mga computers para mag-read yung kanyang program. Pwede tayong mag-upload on at saka download din natin yung existing na program ng ating PLC. So since ito ay transistor, yung common niya dito, yan, ito yung ating input. Yan, 220 volts po yan. Yan, L at saka N. So line and neutral. Pero yung gamit natin dito is line to line. So gumagana pa rin siya basta 220 volts. Yan, tapos yung common, ito ay positive 24 volts. Tapos itong ating signal na dito, yan, XO, X1, X, lahat ng X na to, ito ay negative. So mangyayari dyan sa model na to, so iba-iba po yung wiring at saka power supply ng iba't ibang klase ng PLC. So at least dito sa unit na to, yung common natin dyan is 12 volts po yan. So ito yung wire na to, ay 24 volts, sorry, 24 volts positive. So kinuha natin dito yan, which is connected dito. Yan, positive 24 volts. Ngayon yung ating mga input devices o mga signal sa ating mga switches or mga sensors, halimbawa ito, so negative po yan. Yan, yung mga X na yan, negative po yan. Once may supply na yan ng 24 volts, yan, negative. 0, 24 volts. Yan, kinuha natin yan dito. Yan, rekta na po yan dito sa ito. Negative. Saka yan, magti-trigger yung ating, depende sa program na ating ginawa o dinownload dito sa ating PLC. So sa lagay natin, yung X1 na ating ginamit dito ay X0 pala. Once merong signal o input yung ating X0, pagaganahin niya yung ating
Y0 rekta. Tapos after 3 seconds, gagana naman yung ating Y1. So makikita din yan dito sa ating, yan mga iilaw to, mga LED indicator dito, may numbers din po yan. So try natin. So pe-press natin to. So yan. Umilaw yung 0. Yan. After 3 seconds, gumana yung 1. At yan naman yung Y1. Tapos yung 0 natin dyan is ito, Y0. Saka Y1 yan. Makikita din natin dito sa taas na gumana yung itong ating IX0. So magdidetect din yan ng yan, 0. Yan siya, 0 din. After 3 seconds, gumana po yung 1. So yan. Focus lang natin. Yan, input niya 0. Output niya 0. After 3 seconds, gumana yung 1. So pwede nyong baguhin yan. Depende po doon sa inyong program. So hindi kagaya ng mga conventional na like magnetic contactors, mga timers na sobrang dami po. At least dito marami kang magagawang program na minimal lang yung wiring. So dumami lang siya kasi dinagdagan natin dito para naman protektado yung ating PLC. Kasi nga medyo mahal din yung PLC. At least hindi rekta sa mga load. Halimbawa yung output natin dyan, irekta natin sa basta parehas siya ng signal or voltage output. So halimbawa ito 24 volts out at lalagyan natin ng rekta ng mga load na 24 volts. Pwede po naman. Yun nga lang, persado yung ating PLC natin. So posible maging overload at masisira to, sayang naman. Kaya yung ginawa natin, yung output nito, nilagyan natin ng SSR or mga mechanical release na 24 volts din. Kasi ito 24 volts ito. Pwede rin to 20 sa ibang mga model ng PLC. So yung mga relay lang yung inyong pagaganahin. Tapos yung contacts na ng o switching contact na ng relay, yan na yung actual na magpapagana ng ating mga actual loads. So ganun lang po yung basic overview ng isang PLC, at least dito sa ating model na to sa Mitsubishi. So at least kung alam nyo na yung wiring ng input at saka output, which is napakadali lang naman, basta alam nyo lang yung basic, depende sa model at brand ng inyong PLC. So yung iintindihin nyo lang is yung programming, yung paano siya mag-download at saka mag-upload. At saka siyempre yung mga diagrams na ating gagawin. So susunod yung yung paano mag-program, mag-upload at saka mag-download ng isang PLC na program. Salamat po.